Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanim ng angka ng Diyos upang sama-sama tayo mag-alay at magpasalamat sa Ama sa pamamagitan ng ating mahal na Pong Jesus Nazareno, ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Kaya't buksan natin ang ating puso upang sa gitna ng mga pagsubok, tayo ay patuloy na makapaglakbay patungo sa Kanyang kaharian. Upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, humingi tayo ngayon ng tawad sa Diyos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kawan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipinaglalaan mo kami ng kaukulang tulong na sa aming kahinaan ay iyong tinutugon. Ang iyong kaloob sa ikapagpapatawan ng mga kasalanan ay makamtanawan namin ng buong kaligayahan. Sa pagtanggap namin ito, kami naway makapamuhay ayon sa inaasahan mo. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa Aklat ng Karunungan. Sinabi ng masasama, tambangan natin ang mga taong matuwid, pagkat hadlang sila sa ating mga balak. Ipinamumukha nila sa atin ang pagsuway sa kautusan, at sinasabing tayo'y nagkasala laban sa ating kaugalian. Ipinamamarili nilang nakikilala nila ang Diyos, at sinasabing sila'y anak ng Panginoon. Sila ang nagbibigay sa atin ng mga problema. Makita lang natin sila'y balisa na tayo, pagkat kaiba ang gawain nila't pamumuhay. Ang palagay nila sa atin ay mababang mababa, at nandidiri sila sa ating gawain. Sinasabi nilang kaligayahan ang wakas ng matuwid, at ipinagmamagaling na sila'y anak ng Diyos. Tingnan natin kung ang salita nila'y magkakatotoo, kung ano ang mangyayari sa kanila pagkamatay nila. Kung ang mga matutuwid ay anak nga ng Diyos, sila ay tutulungan niya at ililigtas sa mga kaaway. Subukin natin silang dustain at pahirapan, upang malaman natin kung hanggang saan ang kanilang kagandahang asal, at kung hanggang kailan sila makatatagal. Subukin nating ibingit sila sa kamatayan. Yamang ang sabi nila ay iingatan sila ng Diyos. Iyon ang usapan ng masasama, ngunit sila'y nagkakamali, pagkat binubulag sila ng kanilang kasamaan. Hindi nila natalos ang lihim na panukala ng Diyos. Hindi sila umasa sa gantimpala ng kabanalan. Hindi naisip ang magandang wakas ng malinis na pamumuhay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa Diyos hindi mabibigo ang mga nagsisiphaho. Sa Diyos, hindi mabibigo ang mga nasisiphayo. Nililipol ng Diyos yaong masasama hanggang sa mapawi sa isip ng madla.
agad dinirinig, daing ng matuwid, inililigtas sila sa mga panganib. Sa Diyos hindi mabibigo ang mga nasisiphayo. Tumutulong siya sa nagsisiphayo, ang walang pag-asa'y hindi binibigo. Ang taong matuwid, masuliranin man, sa tulong ng poon, agad maiibsan. Sa Diyos hindi mabibigo ang mga nasisiphayo. Kukup-kupin siya ng lubus-lubusan, kahit isang butoy hindi magagalaw. Mga lingkod niya'y kanyang ililigtas, sa mga napakukupkop siyang mag-iingat. Sa Diyos hindi mabibigo ang mga nasisiphayo. Magsitayo po tayong lahat. Kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Ang tao ay nabubuhay, hindi lamang sa tinapay, kundi sa salitang mahal mula sa bibig na banal ng Ama nating may kapal. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nilibot ni Jesus ang Galilea. Iniwasan niya ang Judea sapagkat ibig siyang patayin ng mga Hudyo doon. Nalalapit na ang pista ng mga tolda, isang pista ng mga Hudyo. Pagkaalis ng kanyang mga kapatid, si Jesus ay pumunta rin sa pista, ngunit hindi hayagan. Sinabi ng ilang taga-Jerusalem, hindi ba ito ang taong gusto nilang patayin? Hayan, lantaran siyang nagsasalita, ngunit wala silang sinasabi laban sa kanya. Baka naman nakilala ng mga pinuno na siya nga ang Mesiyas. Walang makaalam kung saan magmumula ang Mesiyas pagparito niya. Ngunit alam natin kung saan nagmula ang taong ito. Kaya't nang nasa templo si Jesus at nagtuturo, malakas niyang sinabi, "Ako ba'y nakikilala ninyo? Alam ba ninyo kung saan ako nagmula? Hindi ako naparito sa ganang akin lamang. Ang totoo, ang siyang nagsugo sa akin, ngunit hindi niyo siya nakikilala. Nakikilala ko siya sapagkat ako'y mula sa kanya at siya ang nagsugo sa akin. Tindakpin siya, ngunit walang nangahas sapagkat hindi pa niya oras." Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiyo po muna po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat at maligayang pagdating sa tahanan ng ating mahal na pong Jesus Nazareno. Binabati din natin ang mga nasa online, lalo na po mga may sakit, nag-aalaga sa may sakit, at mga kababayan, mga kadeboto natin mula sa iba't ibang panig ng bansa daigdig na nais sumama sa misa dito sa Quiapo, sa Basilica Minor
at pambansang dambana ni Jesus Nazareno. Araw ng Biyernes, araw ng debosyon, araw ng mga deboto, at higit sa lahat, araw ng ating pinakamamahal. Kaya't bigyan natin ng papuri, parangal at pasasalamat ang ating minamahal na Nuestro Padre Jesus Nazareno. Habang papalapit na ng papalapit ang mga mahal na araw, nakikita na natin ang hugis ng kwento na maghahatid kay Jesus sa Kalbaryo. Narinig natin sa unang pagbasa, alam bagay may pangitain. Ang mga masasama ay nagbabalak laban sa mga matuwid. Ang mga palalo ay nais tambangan ang mga mabubuti. Sa katunayan, hindi lamang ito propesiya tungkol kay Jesus Nazareno, kundi sa lahat ng mga mabubuting tao. Minsan nagtataka tayo, bakit ang nagpapakabuti ang parang mas nahihirapan? Ang mga mas nagtatangkang lumapit sa Diyos, ang mas lalong natutukso at binabagyo. Huwag po tayong magtaka, sapagkat yan ang landas patungo sa Diyos. Kaya nga, sa unang pagbasa sa Aklat ng Karunungan, dito natin nakita ang siphayo ng mga matutuwid. Ang mga masasama, makita pa lang ang mabuti, nagagalit na. Bakit? Sapagkat pinapaalala sa kanila ang tama. Kaya naman gusto nilang lipulin, tanggalin sa eksena ang mga matuwid. Ganito ang nangyari sa ating Panginoon. Kaya nga sa Ebanghelyo narinig natin, papunta si Jesus sa Jerusalem, may mga nagtatangka na sa kanyang buhay. May mga galit na sa kanya. Bakit? Ipinapahayag niya ang katotohanan, ang pagpapatawad, ang pagmamahalan, ang kapayapaan. Sino bang ayaw sa katotohanan? Ang mga sinungaling. Sino ba ayaw ng kapayapaan? Ang mga para sa karahasan. Sino ba ang ayaw sa pagpapatawad? Ang mga nais ng paghihiganti. Sino ba ang ayaw ng mga pagbibigay? Ang mga mararamot. Sino ba ang ayaw sa kalinisan? Ang nasa kadumihan. Kaya nga, nais nilang siluin si Jesus Nazareno. Pero bakit sa tagpong ito, hayagan na tuloy si Jesus sa kanyang ginawa? Hindi siya papigil. Dito tayo makahango ng lakas. Ano ang nagpatuloy kay Jesus Nazareno? Narinig natin, nagtatalo yung mga tao. Siya ba ang Mesiyas? Alam natin kung saan siya nagmula. Dapat kasi hindi natin alam kung saan siya nagmula. Yun kasi ang paniwala ng mga Hudyo. Mayroon daw pong isang manunulat na binigyang distinction niya o pagkakaiba yung pinagmulan at pinagmumulan. Pinanggalingan at pinanggagalingan. Sa unang dinig, parang pareho yon. Saan ka nagmula? At ano yung pinagmumulan? Pag sinabi natin saan ka nagmula, saan ka nanggaling, ito yung lugar. Halimbawa ngayon, natitiyak ko, marami sa inyo, hindi naman taga Quiapo, kung saan pa kayo nanggaling, saan pa nagmula. Iba pa siguro, napakalayo pa sa mga probinsya pagaling. Kanina pang madaling araw nagbiyahe.
Nagpunta rito tayo, iba't iba ang pinagmulan, pinanggalingan. Pero mas malalim daw, at ito yung dapat mas lalo nating tuklasin. Yun ang malinaw na malinaw kay Jesus Nazareno kung ano ang kanyang pinanggagalingan. Hindi lang siya galing sa Nazaret. Pero pag sinabi nating pinanggagalingan, ito yung dahilan ng ginagawa mo. Yung pinagmumulan, ito raw yung pinaghuhugutan mo. Kaya nga 'di ba minsan kung ang kasama mo mas matalos, kung ang kausap mo halimbawa may alam sa counseling o sa pagtuturo, 'di ba minsan kapag may isang taong biglang sumisigaw lang, may ibang taong pwede mong tanungin, saan nanggagaling yan? Minsan hindi na tayo nag-iisip kung ano yung pinanggagalingan natin. Natatangay na lang tayo ng agos ng buhay. Kaya kung ano lang yung nararamdaman natin, ano lang yung binabato sa atin, yun na lang tayo. Natatandaan ko po yung matandang pari sa amin, ganun lagi ang tanong niya. Kapag nakita niya kami, minsan biglang nagdabog, papatawag kami, sabi niya, saan nanggagaling yan? Alam niyo, minsan sa buhay natin, may mga pinanggagalingan yung ginagawa natin. Kaya minsan, di ba, mainit ang ulo mo. Nagugulat yung mga kaopisina mo. Dahil wala namang may ginagawang masama sa iyo, ikaw, bigla ka na lang, no? O may maingay lang na konti. Halimbawa, kahit dito sa simbahan, may nakatabi ka lang bata na maingay, bigla mong pinalo. Magandang tanungin mo ang sarili mo, saan nanggagaling yan? O dili kaya, mamaya, kumanta lang tayo ng ama namin, may iba sa inyo, biglang umiyak na. Saan nanggagaling yan? May mas malalim na tumatakbo sa buhay natin. At minsan, hindi natin yun alam. Si Jesus Nazareno, malinaw ang kanyang direksyon sa buhay. Matatag ang kanyang kalooban sapagkat malinaw din sa kanya ang kanyang pinanggagalingan. Hindi lang siya galing sa Nazaret. Galing siya sa pag-ibig at kalooban ng Ama. Kaya nga't marami mang pumupukol sa Kanya, marami mang kontrabida sa buhay, marami mang pagdaanan sa buhay, nakatindig siya sapagkat malinaw ang Kanyang pinanggagalingan. Mga kapatid, minsan hindi maganda ang ating pinanggagalingan. Kaya nga tayo lumalapit sa Kanya. Siguro nga iba sa atin, parang mainit ang ulo agad. Kaya minsan kailangan unawain mo rin. Minsan sabihin mo lang, ang sungit naman ng taong ito. Pero hindi mo alam yung kanyang pinanggagalingan. Hindi mo alam, bata pa lang siya. Hirap na siya sa buhay. Siya na ang kumakayod sa buhay. Minsan nakala mo may ibang taong ganyan ang ugali. Pero hindi mo alam ang kanyang pinanggagalingan. Hindi mo alam, noon pa lang, api na siya. Binubugbog na siya ng tatay niya. Hindi mo alam ang pinanggagalingan din ng kapwa mo, kaya ingat din tayo. Huwag tayong agad naghuhusga. Huwag tayo agad nag-itsapwera ng ibang tao. At hindi ba ganun din ang gusto natin? Unawain tayo ng ibang tao kasi hindi nila alam ang ating pinanggagalingan. Kung meron mang nakakaalam ng ating pinanggagalingan, walang iba kung hindi si Jesus Nazareno. Hindi niya lang alam na galing kang Caloocan, galing kang Rizal, galing kang Bulacan. Alam din ni Jesus Nazareno
pinanggagalingan mo ngayon? Sakit? Problema sa pamilya? Sa kabuhayan mo? Yung problema mo nung nakaraan mo na ngayon, pinipilit mong ayusin ang buhay mo? Dati kang drug addict? Dati kang magnanakaw? Minsan, kaya hirap tayo magbago sa buhay kasi pakiramdam natin walang umuunawa sa ating pinanggagalingan. Pero kaya tayo narito ngayon sapagkat alam natin si Jesus Nazareno, nauunawaan niya tayo, tinatanggap niya tayo, at tutulungan niya tayo. Sana din mga kapatid, tayo din, ganun din ang maging susi sa ating buhay. Alamin mo ang pinanggagalingan mo sa buhay. Bakit ka matatakutin? Bakit ka nagdududa agad sa kapwa mo? Saan ang gagaling yan? Dahil ba dati nadaya ka? Pinagtaksilan ka? Kaya ngayon, wala kang tiwala kahit kanino? Alamin mo ang pinanggagalingan mo sa buhay para yon ang ialay mo sa poon upang ikay bigyang lunas. At tandaan mo rin, pagkaharap mo ang kapwa mo, hindi lang yung panlabas ang dapat maging sukatan mo. May pinanggagalingan din siya. Yung kasambahay mo, yung kasama mo sa trabaho, yung amo mo, may pinanggagalingan din siya. Sikapin mo din, alamin at unawain para lalo kayong magtulungan at para lalong maging maayos ang samahan. Kaya't sa pagpapatuloy ng misang ito, mga kapatid, bumaling tayo sa Kanya at manalangin tayo. Mahal na pong Jesus Nazareno, narito na naman po kami, iyong mga deboto, lumalapit sa iyo sapagkat alam namin, kilalang kilala niyo po kami. Wala kaming maitatago sa inyo. Alam niyo po, hindi lamang ang aming pinanggalingan, kung hindi ang aming pinanggagalingan. Minsan, nagkukubli kami sa aming kapwa. Minsan kahit sa sarili namin, hindi namin matanggap kung sino kami. Wala kaming maitatago sa inyo. Mas kilala niyo po kami kaysa sa aming mga sarili. Kaya nga't mahal na poon, tulungan at turuan niyo po kami upang katulad ninyo sa gitna ng mga maraming pagsubok, maraming balakid, maraming sakit, na natili kayong naglalakbay. Alam na alam ninyo ang pakay at hantungan sa buhay. Ganon din sana kami, sapagkat wala kaming ibang hangad kung hindi ang makapiling kayo at mapabilang sa inyong kaharian sa langit. Tulungan niyo po kami upang sa gayoy katulad ninyo maging malakas, mabuti at mapayapa kami. Mahal na pong Jesus Nazareno, kawaan niyo po kami, basbasan niyo po kami. Amen. Amen. Magsitayo po ang lahat. Mga mahal kong kapatid, sa ating paglalakbay sa buhay, idalangin natin na pagkalooban tayo ng tapang na magsalita at magsikap para sa katotohanan. Ang ating tugon,
Panginoon, palakasin mo kami sa iyong katotohanan. Panginoon, palakasin mo kami sa iyong katotohanan. Ang mga kasapi ng simbahan naway magsikap na palaganapin ang mabuting balita ni Jesus sa buong mundo. Manalangin tayo. Panginoon, palakasin mo kami sa iyong katotohanan. Sa pamamagitan ng pagninilay sa pagpapakasakit ni Jesus sa krus, ang mga taong hindi sumasampalataya naway manampalataya. Manalangin tayo. Panginoon, palakasin mo kami sa iyong katotohanan. Tayo nawa ay magkaroon ng kapayapaan sa isa't isa. Manalangin tayo. Panginoon, palakasin mo kami sa iyong katotohanan. Ang mga may sakit at mga dukha naway maranasan ang nagpapagaling at mapagmahal na presensya ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon, palakasin mo kami sa iyong katotohanan. Tahimik nating idulog ang iba pa nating kahilingan. Ama naming nasa langit, isinugo mong iyong anak upang magpakasakit para sa amin. Loobin mo na sa pamamagitan ng aming pananampalataya sa Kanya, malabanan namin ang kawalan ng pananampalataya sa aming sarili at sa mundo. Hiling namin ito sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna pong lahat. Sa utos mo, nalulubog akong labis. Di masukat ang galak ko, pagkat aking iniibig. Sa iyo, Ama, aming handog ang tinapay at alak na ito. Handog ng iyong bayang sumasamo, humihingi ng patawad. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. O nitong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha sa paghahaing ito, sa kapagpapatawan ng mga kasalanan, ay siya nawang magpagindapat na kami maging lalong dalisay sa paghaharap sa iyo. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sa mayo rin, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sa aming kusang pagtitiis ng hirap, tinutulungan mong aming maitumpak ang kinamyas ng pagsalungat sa pananagutang iyong iniatas sa aming pagtulad sa anak mong mahal na nagpakasakit para sa tanan, ang pagsisikap nami iyong kinalulugdan at ang pagpapakabuti nami iyong ikinararangal. Kaya kaisa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang
Hosana sa kaitaasan. Magsilud po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito't kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman ang matapos sa hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito't inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo ni bubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung may narapan na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo'y mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco naming Papa, ni Jose naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, ng kabiyak niyang pusong si San Jose, ni San Juan Bautista at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak, naming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Buong pag-ibig at galang tayo ngayon tumawag at umawit sa ating Ama sa langit. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin
sunod sa tukso at yatya kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat na masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyong kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. O Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol at ngayon sinasabi mo sa amin lahat dito, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tungayan niyo pong aming pananampalataya, huwag pong aming mga kasalanan. Patawad po kung kami mapanghusga. Patawad po kung hindi kami lubos na nagtitiwala sa iyong lakas sa gitna ng mga pagsubok. Nakakalimutan namin na ang pinanggagalingan naming tunay ay ang iyong pag-ibig at kalooban. Linisin niyo po kami, Panginoon, pagkalooban ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sa mayor rin. Magbigayan tayo ngayon ng kapayapaan ni Kristo sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Narito ang ating Panginoong Jesucristo, ang pinaghuhugutan natin ng lakas, ang pinanggagalingan ng ating pag-asa. Ang kordero ng Diyos nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad ang inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para po sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng Amen, pagkasabi ng pari o lay minister ng katawan ni Kristo. At isubo agad sa bibig bago mali sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming mga nakinabang ay loobin mong bumagtas mula sa dati naming pagsuway na aming tinatalikdan patungo sa pamumuhay ng iyong pinababanal sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Salamat po sa pagpunta niyo sa Quiapo. Ingat po kayo sa pag-uwi. Salamat po sa mga naglingkod sa misa at sa inyong tulong sa simbahan, mga pamisa, love offerings, online donations para po sa pagpapagawa, paglinis at pag-ayos ng simbahan, at sa mga nagdadala po ng bigas, delata, noodles at iba pang ayuda. Ang debosyon natin sa Poong Nazareno ay nagtuturo sa atin magmalasakit sa ating kapwa. Katulad ni Jesus Nazareno, kapag malinaw ang ating pinanggagalingan sa buhay,
magiging matatag tayo at magaganap natin ang misyon sa buhay. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angka nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nilang iyong katugunan na tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang dala nilang mga imahin at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito. Naway maalala nila mga pangako sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalaing kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglayang pag-asa at awa ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinto ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin.